I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nakarating ang Tang clan sa kinaroroonan nina Hajin gaya ng napagplanuhan. Dinakip ni Hajin ang patriarka nila na si Tang John at pinagbantaan ang Tang clan na papatayin niya ang patriarka kung hindi sila susunod sa ipinapagawa niya, at yun ay ang kalabanan ang Beast Palace na kaalyado nila. Kaya wala silang nagawa kundi sumunod sa sinabi ni Hajin at nakarating sila bilang reinforcements ng Berserk Demon Squad at ng Demon General. Sa pagpapatuloy ng kwento, sabi ni Hajin kay Yogangwi, tinupad ko ang pangako ko. Buhat-buhat ni Yogangwi ang kanyang kapatid na wala pa ring malay, habang taos-pusong nagpapasalamat. Seryosong sabi ni Hajin, umalis na kayo dito kasama ang kapatid mo ngayon. Hindi ito ang oras para madamay at makialam ang Ice Palace. Tatapusin ko ito at susunod na lang ako sa inyo. Mariin namang tumutol si Yogangwi, sabi niya, hindi ko magagawa iyon. Pakiusap, hintayin mo ako. Ilalagay ko siya sa isang ligtas na lugar at babalik ako. Samantala, mabilis na tumalon at tumakbo si Yogangwi sa kagubatan, desperado na mahanap ang isang ligtas na lugar para sa kanyang kapatid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pangamba, ngunit hindi siya nagpatinag. Alam niyang kailangan niyang bumalik kay Hajin. Hindi niya kayang iwan ang kaibigan sa ganitong laban. Tinatawag siya ni Hajin pabalik, "Hoy, Icicle." Grabe, ang tigas ng ulo niya. Biglang umalangaw-ngaw ang mabangis na angle ni Goldie, puno ng babala, habang ang matalim nitong mga mata ay nakatuon sa likuran niya. Agad na tanong ni Hajin, "Bakit, Goldie?" Paglingon niya, tumambad ang malaki at mabigat na katawan ng Tiger King, nakahandusay, tulog ngunit halatang sugatan at nanghihina. Naguguluhang tanong ni Dumpil, anong ginagawa niya roon? Sa malamig na tono, seryosong sagot ni Hajin, iyan ang tigre ng Beast Palace Master. Mukhang sinubukan niya tayong habulin, pero napagod na siya. Tanong ni Dumpil, anong gagawin ko, batang Panginoon? Sabay hugot ng espada, handang umatake sa anumang oras. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa seryosong paghahanda. Tahimik na tumingin si Hajin sa Tiger King, bago sumagot ng malamig. Nadaganan siya ng malalaking bato doon. Kahit magising siya, malamang hindi siya agad makakagalaw. Pero naaalala mo ba ang mga lobo noong nakaraan mula sa Beast Palace? Hindi mapigilan ni Dumpil ang bahagyang panginginig sa kanyang kamay habang bumalik sa kanyang isipan ang nakaraang laban. Hindi ito makakalimutan ni Dumpil dahil ito yung panahon na tumakas si Hajin mula sa Divine Cult at nakasagupan nila ang mga taga-Beast Palace na umambush sa Delivery Squad. Sagot ni Dumpil, oo, kasing lakas nila ng mga true pick martial artists. Sabi ni Hajin, mas malakas pa ito kaysa sa mga yon. Mas malaki siya kaysa karaniwang tigre, pero ang bilis, tibay, at lahat ng iba pa niyang katangian ay higit sa karaniwan. Kumbaga ang tigre na ito ay resulta ng pinagsama-samang mahika ng Beast Palace. Nilapitan ni Hajin ang tigre at hinawakan ang ulo nito. Sinuri niya ang lagay ng katawan at chi ng tigre, at napansin niya na ang pinakapuso ng mahikang ginamit dito ay nasa ulo nito. Ngunit palaisipan kay Hajin kung bakit parang hindi maganda ang pagkakagawa nito. Sabi niya sa isip niya, hindi ito mahirap alisin. Wala itong pinagkaiba sa pag-aalis ng blood parasite. Ang pinakapuso ng sorcery sa ulo nito ay parang puro na enerhiya ng chi. Ibig sabihin, walang pisikal na anyo ang mahina na ito, kaya hindi ko kailangang gumamit ng mahahalagang halamang gamot na gaya ng kailangan para sa blood parasite. Ang puso ng mahika na ito ay konektado sa Beast Palace Master. Pilit niyang ipinasa ang bloodthirst niya sa iyo, ang dahilan para mawala ka sa sarili mo. Dahil dito, napuno si Hajin ng malasakit at simpatsya para sa Tiger King, at tila tinatanong niya ito, pinalaki ka rin ba para maging kasangkapan ng iba? Kagaya ko. Muling bumalik sa alaala ni Hajin ang mapait na mga araw ng kanyang kabataan.
Sa lugar na iyon kung saan sila'y kinulong at pinalaki upang maging mga walang pusong assassin, tila nawala na sila ng karapatang magdesisyon para sa sarili nilang buhay. Araw-araw, dinadalhan sila ng mga tira-tirang pagkain, tuyo, panas, mga tinak at halos hindi na makain. Sa gitna ng gutom at paghihirap, naririnig nila ang mapanghamak na boses ng mga gwardya, na tila mas masakit pa kaysa sa gutom. Kumain kayo, mga parasito! Sigaw ng isa, kasabay ng pagtapon ng pagkain sa kanilang harapan. Tandaan nyo, buhay kayong lahat dahil sa habag ng leader ng Righteous Heavenly Alliance. Iyan lang ang pagkain ninyo para ngayon. Mabuti pa't kainin nyo na. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumatagos sa kanilang pagkatao, lalo na kay Hajin, na walang ibang iniisip kundi ang makasurvive sa impyernong buhay na iyon. Wala nang ibang pagpipilian si Hajin kundi ang kainin ang mga tira-tirang pagkain at kahit mga tinak na lamang upang magpatuloy sa buhay. Isang araw, may kasamahan siyang batang bilanggo na nagdesisyong magsumamo sa gwardya. Sir, pakiusap, pakawalan nyo na ako. Gusto ko nang umuwi. Naghihintay si inay sa akin. Pakiusap. Ang bata ay nagmamakaawa, ngunit ang tanging tugon ng gwardya ay isang malamig na tingin. Inutusan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi upang palayain ang batang iyon. Ang layunin niya'y kutsain ang bata, pagkatapos ay bugbugin siya ng walang awa. Ang bata ay napasigaw sa sakit, at ang gwardya, nang hindi magpakita ng anumang awa, ay sumigaw, "Uuwi! Asa ka! Ang mga magulang mo ang nagbenta sa iyo rito." Ang mga salitang iyon ay naging matalim na sugat sa puso ng batang iyon, at sa mga sandaling iyon, si Hajin ay nagpatuloy sa kanyang kalungkutan, alam niyang siya rin ay isang bihag na walang kalayaan. Samantala, sa loob ng kulungan, tahimik na nanunood ang isa pang bata, ang matalik na kaibigan ni Hajin. Makikita sa mga mata nito ang labis na pag-aalala, at sinabing, mamamatay siya. Ngunit walang pagbabago kay Hajin. Nagpatuloy siya sa pagkain habang nakatalikod, at mahina niyang sinabi sa kaibigan, huwag kang tumingin. Maliban na lang kung gusto mong matulad sa kanya. Wala silang magawa kundi ang magmukmok at manood, tinitiis ang kanilang kalagayan, nang walang ibang layunin kundi ang makaligtas. Habang patuloy na pinagtutulungan ng mga gwardya ang isa pa nilang kasamahan, maririnig ang isang gwardya na nagsabi, bubugbugin kita hanggang makalimutan mong umuwi. Patuloy na inaalam ni Hajin ang pinagmulan ng mahika na kumokontrol sa Tiger King. Sa kanyang isipan, iniisip niya, ang puso ng mahika ay malalim na nakabaon sa utak ng tigre, pinipigilan ang kanyang likas na ugali at instinct. Nawala siya sa kanyang sarili at naging alipin ng iba. Maari ko siyang patayin bilang kabayaran sa lahat ng kasalanan niya, pero maghihintay ako at magdedesisyon pagkatapos kung maputol ang mga kadena na gumagapos sa kanya. Pagkatapos, pinadaloy ni Hajin ang kanyang enerhiya upang gumaling ang Tiger King at makawala mula sa mahika, hanggang sa tuluyan nitong may suka palabas ang epekto ng mahika. Pagkatapos niya sa proseso, tinanong niya si Dungpil, may gamot ka ba para sa mga internal injuries? Sabi ni Dungpil, heto, batang Panginoon, at iniabot ang mga gamot kay Hajin. Dahil ginugol ni Hajin ang karamihan sa kanyang enerhiya para pagalingin ang Tiger King, at pati na rin ang mga pinsalang natamo niya sa laban, agad niyang ininom ang gintong pil na ibinigay ni Dungpil. Sabi ni Hajin sa sarili niya, wala akong natamong anumang internal injuries kahit noong nakipaglaban ako sa Vice Master ng Sword Palace. Kung hindi lang sana ako natama ng suntok na iyon bago gumuho ang bangin. Malamang napahamak ako ng husto. Kung tinanggap ko ang buong lakas ng impact, siguradong hindi na ako makakalabas mula sa ilalim ng mga bato. Sinabi ni Hajin kay Dungpil, hindi madyay gising ang dambuhalang tigre na iyon sa loob ng ilang sandali. Kaya samantalahin mo ang oras na ito upang magpaikot din ng chi. Ngunit tumanggi si Dungpil at sagot, ayos lang ako. Pero sinabi ni Hajin, hindi ka okay. Ang huling labanan ay magiging matindi. Naguguluhang tanong ni Dungpil, ha?
Anong huling labanan? Sa ilalim ng mga mabagsik na tipak ng bato mula sa gumuhong bangin, sumabog ang lupa sa isang malupit na pagyanig. Tumatagilid ang katawan ni Hadjan, ang mata'y puno ng seryosong determinasyon nang sabihin, buhay siya. Hindi makapaniwala si Dumpil, naninindig ang balahibo sa takot, at halos hindi matanggap na buhay pa ang Beast Palace Master. At mula sa mga pira-pirasong debris, nagmulat ang Beast Palace Master ng mata, sugatan ngunit buo ang galit, buhay at handa ng maghayganti. Nang makabangon ang Beast Palace Master, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong paligid, puno ng galit at puot. Samantala, si Hadjan ay nag-aabang sa di kalayuan para salubungin siya, nakaupo siya sa isang bato, matalim ang mata at may ngiti sa labi. Nang makita ang kalaban, mapanuyan niyang sinabi, nahihirapan ka bang maghukay sa ganon karaming bato? Naglalakad ng mabagsik ang Beast Palace Master patungo kay Hadjan, mga matay punong-puno ng puot, at nagtanong, anong ginawa mo sa Tiger King? Nakangising sagot ni Hadjan, pinatay ko na siya. Hindi ba obvious? Siya ang pinakamalakas mong sandata. Kaya syempre, pinatay ko siya. Ang mukha ng Beast Palace Master ay naging matindi at seryoso. Tumitig siya kay Hadjan at malakas na tinanong, nagkalakas loob kang patayin ang Tiger King. Kalokohan. At bigla siyang tumakbo sing bilis ng kidlat, nagmamadali upang magpakawala ng isang malupit na atake patungo kay Hadjan. Habang seryoso si Hadjan, nakahanda siyang salagin ang malupit na atake. Sa isip, sinabi niya, makukuha ko ang upper hand sa laban na ito sa pamamagitan ng isang atake. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang kanang kamao at agad ginamit ang Heavenly Demon Lightning Bolt Fist. Sa isang mabilis na galaw, nagsalubong ang kanilang dalawang kamao, at sa lakas ng impact, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa paligid. Ang mga tipak ng bato ay nagliparan, nagkalat sa buong paligid. Ang ingay ng pagsabog ay halos ikalating ang buong kabundukan. Habang ang mga bato ay bumagsak, napaatras lang ang Beast Palace Master. Malupit ang sigaw sa kanyang bibig dahil sa sakit, ngunit napanatili niyang nakatayo. Isiniksik ni Hadjan sa sarili, binigay ko ang lahat ko sa atake na iyon, pero ni hindi man lang siya bumagsak. Mas malakas siya, sigurado. Pero at least, hindi niya na magagamit ang braso niyang iyon sa ngayon. Nabali ang kanang braso ng Beast Palace Master nang salubungin niya ang matinding atake ni Hadjan, ngunit sa pagkagulat ni Hadjan, unti-unting gumaling ang braso ng kalaban. Para bang ang mga buto nito ay nag-reset, kusang inayos ang sarili, at ang sugat ay nagsimulang magsara, nagbigay ng isang nakakatakot na senyales ng pagpapagaling na higit pa sa ordinaryo. Humalaklak ang Beast Palace Master, ang tunog ng kanyang pagnanasa para sa digmaan ay sumabog sa hangin. Kanina ka pa dada ng dada, pero yan lang pala ang kaya mong gawin. Ang mapanuyang sinabi nito habang binabaybay ang masakit na sugat sa braso na halos hindi na makita. Nanlaki ang mga mata ni Hadjan, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumibok, at ang matinding pag-aalala ay tumagos sa kanyang isip. At inamin sa kanyang sarili na isang halimaw nga ang kaharap niya. Sa harap ng katapangang ipinakita ng Beast Palace Master at sa pagkakayari ng katawan nito na hindi matitinag, naging malinaw kay Hadjan na hindi madali ang laban na ito, at ang tanging pagkakataon na lamang na mayroon siya ay ang magpatuloy sa pagpapalakas ng sarili. Maging si Dumpil ay lubhang nagulat. Nagtatago siya sa likod ng mga tipak ng bato at nanunood sa isang distansya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sabi niya sa isip niya, iyon pala ng Beast Palace Master, na si Heavenly Tiger. Mas nakakatakot ang chi-aura niya kaysa sa mga chismis. Kaya ko ba talagang labanan ang isang tulad niya gayong nasa ganap na ibang antas ang kanyang kakayahan? Naalala ni Dumpil ang naging pag-uusap nila kanina ng batang Panginoon. Sabi sa kanya ni Hadjan, buhay siya. Imposibleng mamamatay siya ng ganun-ganun na lang. Inutusan ni Hadjan si Goldie na bantayan ang tigre at magpaiwan, habang sila ni Dumpil ay bumalik sa bangin.
Paalala ni Hajan, tiyak na mas magiging malakas ang Beast Palace Master pagkatapos masipsip ang life essence ng kanyang disipulo. Sa kasalukuyang kalagayan ko, hindi ko siya kayang talunin. Kaya desperadong kailangan ko ang tulong mo. Lalong naging seryoso at malalim ang boses ni Hajan nang sinabi niya, Madam Pil, kakailanganin mong isugal ang buhay mo para dito. Sinong nakakaalam? Kapag nakagawa ka ng isang kahangahangang bagay, baka gantimpalaan ka ng langit. Galit na galit ang Beast Palace Master habang papalapit siya kay Hajan. Ang galit ay sumabog mula sa kanyang mga mata. Talaga bang pinatay mo ang Tiger King? Ang sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng puot at hindi mapigil ang pighati. Ngunit, hindi alintana kay Hajan ang galit na iyon. Sa mayabang na tono, at isang mapang-akit na ngiti sa labi, sagot niya, hindi lang yun. Ang mga kasama mong dinala bilang reserba, punupulbos na rin sila. Tumitig siya sa mata ng Beast Palace Master, matibay ang kanyang loob. Nag-aalimpuyos na galit, halos pumutok ang mga ugat sa leeg ng Beast Palace Master. Anong sabi mo? Ang bulalas niyang tanong, ang tono ay puno ng banta at matinding puot. Hindi tinatablan ng takot, patuloy nang umiti si Hajan, ang mga mata niya ay naglalaman ng sigla at kumpiyansa. Nakikipaglaban sila ngayon sa Tang Clan. Talagang galit na galit ang mga taga-Tang Clan. Tumawa siya ng bahagya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkatalo sa kaaway. Mukhang hindi pa sapat ang Tiger King para tapusin kami. Ang mga salitang iyon ay tila tinaga ang Beast Palace Master. Ang lakas ng kanyang galit ay nagbigay daan sa isang matinding pag-igkas ng enerhiya mula sa katawan niya. Ang buong paligid ay parabang sumabog sa init ng kanyang puot. Hindi makapaniwala ang Beast Palace Master dahil matagal na nilang kaalyansa ang Tang Clan. Kaya inis na sabi niya, hindi maaari. Imposible yang sinasabi mo, ngunit hindi na nakontrol ni Hajan ang ngiti na sumak sa kanyang mukha. Kung maniniwala ka man sa akin o hindi, nasa sa iyo na iyon. Pero bakit hindi mo nalang tingnan kung anong nasa likod mo bago mo pag-isipan iyan? Ang tono niya ay puno ng hamon, isang uri ng pagkumbinsi na may nakatagong panganib. Bago pa makapagtanong o makapag-react ang Beast Palace Master, biglang naramdaman niya ang presensya ng isang bago at mabilis na pag-atake. Mula sa likuran, tumalon ng mataas si Dampil, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang espada at itinutok iyon sa tapat ng Beast Palace Master. Humiwa si Dampil mula sa ere, ang kanyang espada ay naglalabas ng malupit na enerhiya. Ngunit ang Beast Palace Master, na may matalim na pandama, ay mabilis na naiwasan ang atake. Sa isang galaw, tinalikuran niya si Dampil at sumigaw ng galit na may matinding puot, isang maliit na daga. Ang kanyang boses ay sumalubong sa hangin, tila sumabog ang kanyang galit. Hindi niya inaasahan na may kasama ang batang Panginoon. Ang katawan niya ay naglalabas ng nakamamatay na enerhiya, handang durugan ng sinumang manggahas humarap sa kanya. Ngunit bago pa makapaghanda ng sarili niyang kontra-atake ang Beast Palace Master, nang hindi siya nakatingin, sinamantala ni Hajan ang pagkakataon. Mabilis na lumapit at sinuntok ang Beast Palace Master sa sikmura, ang kanyang kamao ay naglalabas ng matinding enerhiya. Saan ka nakatingin, Mr. Kitty? Panunokso niyang sinabi, na may halong pang-uyam sa tono. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng malupit na pagkakasakit sa katawan ng Beast Palace Master. Napaatras siya, ngunit sa kabila ng matinding sakit, pinigilan niyang matamba, nang magalit at napamura sa inis. Naisahan siya ng dalawang bata sa loob ng ilang segundo, isang bagay na hindi niya inaasahan. Habang naguguluhan ang Beast Palace Master, mabilis na tumakbo si Dampil pailalim, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding determinasyon. Habang lumipad siya patungo sa likod ng kalaban, hinugot niya ang kanyang espada at sinadyang hiniwa ang binti ng Beast Palace Master. Bumulwak ang dugo mula sa sugat, ngunit bago pa makapag-react ang kalaban, sinundan ito ni Hajan.
Tumakbo siya papunta sa Beast Palace Master at binigyan siya ng isang malakas na sipa sa dibdib. Tumilapon ang Beast Palace Master mula sa lakas ng impact, at tumagos siya sa matigas na batuhan, nagdulot ng isang matinding pagsabog ng mga bato at alikabok sa paligid. Sa kabila ng pagkabasag ng batuhan, hindi pa rin bumagsak ang Beast Palace Master, ngunit ang sakit na naramdaman niya mula sa mga atake ng dalawa ay halos tumaboy ang hininga mula sa kanya. Napakagat siya ng labi, nag-iisip ng paraan para makabangon at maghayganti. Habang si Dongpil ay nakangiti sa kanilang tagumpay, hindi nakaligtas sa pakiramdam ni Hajin ang mabilis na pagkilos ng Beast Palace Master. Hindi pa tapos, mahigpit na sabi ni Hajin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Sa isang iglap, ang Beast Palace Master ay mabilis na bumangon mula sa pagkakasalanta. Ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng galit, at tumangala siya kay Hajin at Dongpil na may matinding galit. Tumama ang kanyang ulo sa mga bato at nasugatan siya, ngunit ang kanyang lakas ay nanatiling buo. Mabilis na binitiwan ang mga salitang puno ng puot at panunuya, kayong mga bastardo. Sa tingin niyo ba talagang gagana ang mga walang kwentang taktika na gaya noon? At bigla niyang kinuha ang isang malaking tipak ng bato mula sa paligid, at sa nakakagulat na bilis, binuhat niya ito, isang tipak na halos 10 beses na mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Hindi lang niya pinapakita ang lakas niya, kundi ang kanyang walang takot na pagnanasa para maghayganti. Ako ang pinakamalakas na martial artist sa Timog. Ang sigaw ng Beast Palace Master, ang tinig niya ay umaabot sa mga bato at kagubatan. Ang pagkilos niya ay parang hindi siya tinatablan ng sakit, at ang galit na tinataglay niya ay tila nagbigay ng bagong lakas. Bagamat naiipit sa sitwasyon, di pa rin niya maiwasang mamangha ni Hajin. Sarkastiko niyang sabi, "Ha, grabe, ang klasong halimaw siya. Wala akong masabi, parang walang makakasira sa kanya." Inihagis ng Beast Palace Master ang batong ito sa direksyon ni Hajin at tumama ito ng napakalakas. Nagdulot ng malalaking alikabok at mga piraso ng bato na kumalat sa paligid. Nakaiwas silang dalawa sa loob ng maikling panahon ngunit delikado pa rin iyon. Bagamat nagtataglay siya ng hindi matitinag na lakas, malinaw kay Hajin na hindi sila makakalaban ng direkta kung hindi nila gagamitin ang mas matalino at mas mabilis na taktika. Sabi ni Hajin, "Pambihira. Dongpil, ayos ka lang ba?" Sigaw naman ni Dongpil mula sa kabilang banda, "Oo, ayos lang ako." Nakita ni Hajin na hindi magpapatalo ang kanyang kaibigan, ngunit alam niyang hindi nila kayang labanan ng bruskong paraan ang Beast Palace Master. Kailangan nilang magplano ng mas maingat at matalinong hakbang upang maagaw ang kontrol ng laban. Ngunit bago pa sila makapag-regroup, sa likod ni Dongpil, hindi niya napansin na naroon na ang Beast Palace Master. Malamig na sabi nito, "Nahanap din kita." Wala nang sapat na oras upang makalingon siya, mabilis siyang sinapak ng Beast Palace Master at tumilapon si Dongpil. Napahulog si Dongpil sa matigas na lupa, ang kanyang katawan bumangga sa mga batuhan at nagdulot ng malupit na impact. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Hajin nang makita niyang tumilapon ang kanyang kaibigan. Pumikit ang Beast Palace Master at biglang tumawa nang maramdaman ang isang pamilyar na presensya, napagtanto niya na buhay pa nga ang Tiger King at nasa hindi kalayuan. Nang magising ang Tiger King, binabantayan ito ni Goldie gaya ng ipinag-utos sa kanya. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang laban? Ngayon na buhay pa ang Beast Palace Master at ang Tiger King, abangan sa susunod na kabanata.